Magandang araw po sa inyo lahat, mga ka-YouTuber. Nais ko po lang magpasalamat sa lahat po na sumusuporta sa aking munting YouTube channel, lalong-lalo na po sa mga YouTubers natin, mga truck drivers. Maraming salamat sa inyo. Tsaka sa mga supporters din nila na mga nag-subscribe, nanood sa akin, lalong-lalo sila Jojo Trucker Vlogs, Maligalig ng Europe, Dayuhan Trucker, si Lolito Vlogs, Hungry Driver, si Pinoy Beast Duck Tracker, salamat sa inyo. Sino pa ba? Si Alex Piero Vlog, si Uragon Tracker, at sa iba pa po. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na kaya isa-isa, masyado marami. At syempre sa grupo po pala ng mga kagrupo ko sa KLX Group, maraming salamat sa inyo, sa mga kamotor ko, kaibigan ko. Salamat po sa inyo. Dahil sa inyo ay naaprubahan na tayo sa YouTube at with partnership na po tayo sa YouTube. Salamat po sa tulong nyo. Sana tuloy-tuloy pa po inyong suporta. May pag-uusapan po tayo ngayon tungkol po sa alin ba pipiliin mo, kung KLX BF o KLX 140. Ipaliliwanag ko sa inyo kung bakit. Tara, let's go. Ito pala yung KLX 140 RF. Ang SRP is 150,000 at KLX BF 132,400. Alin pa sa dalawa mas okay? Saan tayo mas makakatipid? Well, para sa akin, kung mahilig ka sa trail, doon na ako sa KLX 140. Bakit ka? Kasi yung mga ilalagay mo pyesa sa kung bibili ka ng 150, i-upgrade mo, mas mahal na abutin ito. Okay, ito yung RF okay, nasa sayo po yun kung gusto mo. Ito swing arm pa lang. Magkano swing arm ng KLX 140 kung ilalagay mo sa KLX BF yan? 11,758. Tsaka plus monoshock, nasa 18,000 yung monoshock. 18,260. Shout out po pala sa kay Sir Agri sa Axo Motor Parts. Pahiram muna po sir ng picture nyo, photo credits po sa inyo. Okay, ito monoshock tsaka yung swing arm, inaabot na po ng 30,018 pesos. Yan na po inaabot. Pa-plus natin ngayon yung presyo ng KLX BF na 132,400 plus 132,400. Tumaas na yung presyo niya. Dati po 129,000 lang yan, lumabas yan eh. So 162,480 na po lahat yan, inaabot ng KLX BF. Tapos kung papalitan nyo pa po ng tangke na plastic, plus 2,500 pesos na po kamo. Inaabot na po siya 164,900 na po ang inaabot. Paano ilalagay mo pa lahat ng gamit ng KLX 140 tulad ng transmission? Baka abutin po ng 170-80 yung motor nyo. Samantalang ito pong KLX 140 RF, 150,000 lang po pag binili nyo. Kakamitin nyo na lang po. Wala na kayo ibang gagawin. Unless na po i-upgrade yung makina, mabitin kayo. Minsan nga po may discount pa po ito na 2,000 bibigay po 148 lang sa mga dealership. Kung lang po kayo bumili sa Kawasaki Leisure Bikes by Wheeltech, doon lang po kayo bumili. Pag sa mga hoarder, napakamahal po ng RF. Dati po yung hoard yan, binibenta pa noon ng 190,000 yan. Nasa sa inyo po yan kung ito kasing 150 BF, hindi pa siya naka-IRC Vulcan Duro ko. So kung bibili ka ng gulong nito, ito kasing 140 RF, stock po niya is IRC Vulcan Duro. O kung bibili mo pang gulong to yung KLX BF, sabihin na natin 5,000, plus natin 5,000 doon. O de 169,900 na po inaabot, halos 170 na. Wala pa po iba doon. Tsaka itong USD po ng BF, hindi naman po maganda. Nabasa ko sa mga comment ng mga user, hindi rin po maganda pang trail, masyado na po malambot. Yung iba nagpapalit po ng USD ng production bike galing po KX85, yan mga nilalagay dyan. Iba naman po sinaswap sa stock na 150L, iba naman po pang KMX ang ginagamit.
Basta ganda na po ang play. Ito kasing KLX ano naman po 140R ito. Yung front fork niya parehas na po sa KLX 150, kaya pinagkaiba po yung spring sa loob. Mas matikas yung spring. Tsaka magaan to, lightweight. Sa paliliwanag ko naman po sa makina. Let's go. Ito pala si Lolo Bajaj Wind 125. Ito po yung pinanggalingan ng disenyo ng makina ng KLX bago siya napunta sa Kawasaki. Bajaj po na may-ari. Kaya lahat po ng pyesa niyan parehas po sa KLX 150. Pinagkaiba lang po is wala po itong push start. Tsaka iba po yung magneto dahil wala siyang one-way bearing or Bendix kung tawagin. Yung makina po niya parehas po lahat ng pyesa hanggang sa barbula, cylinder, camshaft, lahat po sigunyal. Sa transmission nakaiba lang po sa gear ratio pero parehas. Lahat po ng pyesa niya may isasalpak sa KLX 150, 140. Kaya kung maghahanap kayo ng pyesa, pwede po yung Bajaj Wind 125. Mas makakamura pa kayo. Okay. Ito po yung specs ng makina nung KLX 150. Air-cooled 4-stroke single cylinder, 144cc. Single overhead cam, 2 valves. Ang bore po niya is 58. Ang stroke po niya is 54.4. Ang compression ratio is 9.5, 11. 5-speed din po transmission. TCCT8. At ang carburetor po niya is diaphragm. Meron po siyang kickstarter. Okay, ito naman pong KLX 140. Parehas din po sa 150. Parehas din pong 58mm ang bore. 54.4mm ang stroke. Ang compression ratio parehas din po 9.5/11. At ang carb, okay, iba sila ng carb. Ang carb po ng KLX 140 is pang Kawasaki Fury. Parehas po. Yun ang pinagkaiba nila. Tapos yung ano po pala yung transmission. Close gear ratio po ang transmission ng KLX 140. Pero kung mailalagay nyo sa 150, mas maganda yan. Magkaiba lang sila sa third, tsaka sa first, tsaka second gear. Doon na po nagkaiba. Yung KLX 140. Lahat po ng pyesa niya vice versa. Parehas. Ito po yung makina ng KLX 150. Yung mga naunang, yung mga KLX S, wala po nakalagay na Kawasaki dito. Katulad nung makina po ng 140. Ito, lumabas ito sa 150 2012 pataas. Nagkaroon po ng pangalan na Kawasaki. Ayan po, parehas na parehas po yun. Ang pinakaiba lang nitong KLX BF o KLX 150, may kickstarter po siya. Ito pong 140 yan, parehas din po yan. Lahat parehas. Nakaiba lang po sa transmission. At saka ito wala po siyang kickstarter dahil hindi po pwede, tatama po rito, kaya hindi siya nilagyan. Tsaka iba po yung counter shaft, kaya wala po siyang kickstarter. Pero the rest, lahat po ng pyesa parehas. Kaya sa iba't iba nakakaalam, akala po nila ibang iba yung kanila, hindi nila alam, parehas lang. At saka ito ay sa 140, nakamaganda yung brake master, pwede niya lagay sa 150 yan. Medyo may kamahalan lang. Okay, naipaliwanag ko na po sa inyo yung about sa KLX 140 or 150 BF kung ano pipiliin nyo. Nasa sa inyo na po yun. Ang gusto ko lang naman sa BF po yung ano siya, street legal, pero gusto ko talaga yung KLX 140. At paboran din po yung KLX 140 sa may mga pick up, kasi pagpunta nyo ng trail side, iba pinapatakbo lang, yung iba naka 150 pinapatakbo lang, iba walang pick up. Kaya kailangan po may pick up din kayo kung may sakaya kayo ng KLX 140, kasi napakahirap po mahuli sa daan yan. Yun na po. Pero kung gusto niyo talagang street legal, gusto niyo yung features ng 140, pwede niyo pong ilagay lahat ng nabanggit kong pyesa at iba pang wala. Kaya lang po medyo malaki aabutin, baka abutin po ng 180 to 190,000 pag inilagay niyo po lahat sa KLX BF yun. Pero ang advantage naman po is street legal. Pero kung ayaw nyo naman po na kung trip nyo talaga yung KLX 140, nakagamit na rin po ako ng KLX 140, napaka lightweight po, napaka gamitin, ang ganda po ng suspension, maganda po lumaro. Kaya nasa sa inyo na po yun kung
sa ano na po kayo bumili sa Kawasaki Leisure Bikes, sigurado pong SRP. Sa ibang lugar po napakamahal po binebenta niya, 140. May nagbebenta po, kung nakita niya binebenta po ng 190, may 180. Eh ang SRP lang po sa Kawasaki is 150,000. Minsan makaka-discount ka pa 2,000, binibigay po ng 148. Buti nga po na mura na ngayon. Paano, hanggang dito na lang po itong video natin. Sana po ay may natutunan kayo. Ngayon, kung bago ka po sa channel ko, paki-like, share, and subscribe. Thank you po sa lahat. God bless you all.